Yan yung pinaka-tricky dito sa agriculture, tao talaga sir. Mahirap ng tao, mag-groom. Lalo na sa amin ngayon na may mga ang difference kasi from corporate kayo. Oo. Ay yung boss mo takot na takot ka, bigyan ka ng memo, takot na takot ka. Dito, anong memo? Actually, naman okay naman yung yung trabaho namin. Actually, okay talaga yung trabaho namin. Pero yun nga lang, nung time na nag-start na kami magbenta ng gatas, sabi niya, kailangan na talaga. Next-side kayo. Next-side kayo. Kung hindi lang tumama yung COVID, I think we are doing much better. Di ba tapos na yan. Tapos na. Nag-step back kami, tapos ngayon start over again. At least na-experience mo na yon on the early stage. Rather than nag-start ka ng business, akala mo tuloy-tuloy maganda. Tapos pagdating ng araw, biglang may experience yung mas lalo kang hindi prepared noon. Mabuti na ngayon na umpisa pa lang na-experience mo na may ganito palang part ng business. Tsaka yung mga mental health mo din. Oo. Talaga na. Pag financial problem kasi, hirap na. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Lalo na ngayon yung support ng yung naging advantage ngayon sa ruminants industry sa livestock. Dahil may daming problema yung swine at saka yung poultry and swine. Focus ngayon problematic ng agriculture is more on sa ruminants. So I think I foresee na hindi kami mag-struggle in terms of sales in the coming onwards, 3 years onwards Kahit hindi ko pa nakikita yan kasi yung nangyayari kahit dito lang sa dairy goats, kahit yung supplyan mo lang yung National Dairy Authority, they always don't have enough ng supply. So at least anong isusupply mo kay National Dairy Authority? Yung mga breeder goats. Breeder goats. Yung ibibigay nila sa mga small farms. So, sa mga associations, cooperatives. Maganda yan. Tapos we really work with them well na nagko-collaborate kami ng maayos na how to do things right. Kasi dati parang normally pag farmer or pag na may negosyo ka sa ganito, parang lumalayo ka sa kanila kasi parang wala ka namang makukuha dun sa kanila. Although sa amin, parang the way we approach is much different than others na sige natin sir para baka pwede tayo may magawa tayo na much better in terms kahit dito sa dairy goods industry. Parang iba yung ginagawa kasi namin, tinutulungan namin sila din in terms of marketing, in terms of training ng mga farmers para lumago yung mga beneficiary nila. Kasi pag maraming natututo, parang hindi ka naman problema na kung sino yung bibili. Parang you are creating your own market ahead than what you are producing. Parang ganun yung nakikita namin So I think in terms of buying power, mataas yung buying power ng National Dairy Authority. Ang kagandahan kasi sa kanila, bulk. So anong potential na nakikita mo dito sa negosyo nyo? Malaki yung potential. I think lang yung forecast nila next year na kasi tapos na yung budget nila for deliberation, di ba? Parang so nag-feedback na sila. Ngayon paghandaan niyo to, kailangan natin ng ganitong number of heads. Parang So, butit may ganon. May ganon. So although hindi guaranteed yon, pero we are preparing for that. Otherwise, yung problema kasi ng National Dairy Authority,
when they are ready to purchase, no one is ready to provide. To supply. To supply. Supply, Oo. yes, oo. So yung nangyayari, they will go to the trader. Yung trader, nangyayari sa trader, bili-bili lang sila sa mga gilid. Kung sino-sino. Kung sino-sino. At saka yung quality nun, it's unknown. Iba-iba. Iba-iba. Oo. Saka very, very poor quality Oo. over sa specification. Oo. Unlike kung mag-inform to us, mapaghandaan namin, magaganda yung quality. Talagang breeder quality yun. Talagang gagatas yun. Yun yung parang advantage na they are happy with us din. Kaya yung mga, kung rin yung mga sa ngayon, yung sa Babaya Livestock, kahit nag-propose kami ng project sa PRDP, sa ano pa rin, dairy goods pa din yung pre-propose namin. Kasi we want, parang nabivisualize namin na dapat, if you see the map of the Philippines, parang sentro to yung Western Visayas, sa gitna. Parang ganun. So we are aiming na dapat marami tayong goods dito na kahit dito manggagaling yung source. Ideally, parang kung dito manggagaling yung source, parang malapit. Malapit. Mindanao, malapit. Luzon, malapit. Kaya sa amin, kahit ganito lang na maliit na enterprise, nagde-deliver na kami sa Mindanao. Kahit sa Ilocos, Ilocos Norte, nakapag-ship na kami through airplane. Sa Mindanao, siniship namin by Roro. Kaya nagta-travel ako this year, naka-2 beses na ako mag-travel doon na magde-deliver ng kambing. So parang very ideal yung lugar dito. So yung kailangan lang talaga skill set at saka yung tao, matrain na tao. So potentially wise, very lucrative pa rin to. Sabi ni Ma'am Rachel na somehow yung during the hard times, nagamit yung pagiging engineer sa problems niya. Oo, sir. Malaki yung namin doon, na-apply na in terms of engineering work. Kasi yung pag-start namin, zero knowledge kami sa kambing parang YouTube University yung yung namin. Kaya ayun, yung saka kay YouTube, yung mga agribusiness, kabisado natin kung sino yung mga reliable na information na pwede mong balik-balikan. Ganun. So we have problems na yung lalo na sa kambing kasi may problema rin yung caprine industry. Caprine arthritis, encephalitis. Pag mayroon yung kambing mo, ano yun, sa genes yun? Or sa blood cell na virus yun? Virus, viral yun na mapapasa through colostrum o 99% colostrum and milk. Kaya yung sistema nung pag-start namin, hindi ganun kalinis, wala kaming idea na may ganun. So it comes with that problem. So talagang yung Department of Agriculture kasi pag may ganun, ikakal. So kung ikaw immediately. Yung advice nila, yun yung advice. Pero private ka, hindi advice lang naman nila yun It's up to you kung susundin mo. Hindi naman yun pero kung titingnan mo na you have invested 40,000 per head. Ilang million yan? By the time nasa 33 heads, so halos na nasa 1.2 million. So iyak mo, hindi kakal mo, di ba? You cannot afford to burn the 1.2 million, something like that. So you need to find ways. So parang trabaho naman namin, engineering kami. So paano pumasok yung engineering? Yung isolation of the problem, kung ano yung mga trial na talagang ipuprove mo na yun yung gagawin mong direction. Gaya niyan. Hindi lang isang ganun ang ginagawa ng engineer. We solve problem for somebody. Parang ganun. Pag engineering ka, sa amin si Mrs. more on sa medical devices, nag-assemble. Sa akin is more on sa data analysis talaga ako sa mga flash memory drive, yung mga storage device, yung mga chip noon kami gumagawa ng mga test program para i-validate at saka parang i-maintain yung quality noon. So parang more on dyan, pag maraming problema ka dyan encounter. So you are solving problems almost every day. Your existence is to solve problem of your boss, parang ganun. Lagi. So dito na-implement talaga namin yan kasi kung may ganitong problem, so nandyan na sa harap mo, so what are you going to do? Parang ganun yung pinaka-concern. Yung prinsipyo mo nga doon, nasusolve mo nga yung problema ng company mo dati. Ito yung problema mo, hindi mo kaya solve.
Pero you have to cry sometimes, parang ganon. Hindi mo alam kasi yung advantage sa company is they have money to spend for whatever trial you are proposing. Ito, propose ka lang, bibigay yung budget. Bibigay yung budget. Dito, proposal mo, budget mo. Parang ganon. So, medyo painful yun. Okay. So, we need to find ways na kung paano i-isolate ito. So, in-isolate. So, ano exactly yung ginawa mo na plano? Yung pinaka nun, nandoon na yung parang kain na yan sa herd. Parang So, in-isolate namin na talagang ano ba talaga yung pinaka-cause. So, Kasi, at the beginning, hindi nyo alam kung sino ang infected at hindi? Alam na. Okay. Kasi nalaman namin nagpa-test na kami lahat. Okay. Sa laboratory. So, alam nyo na kung sino. Oo. So, isolate ka agad yon. Isolate agad yon. And then? So, yung may kae, at saka wala, hindi mo naman pwede ikal yun kahit isa sa kanila because it's worth 40,000. So, find ways. Tapos yung mga anak nila, found out na almost lahat sa anak nila din nito, positive talaga. So, yun nga, yung sa literature na talagang nagtatransmit yan. So, kaso yung sa mga literature, may sinasabi sila, ganito lang gawin mo, solve na yan. Parang ganun. Ano? Yung, kung ngari, sa pinopropose nila na pasture, yung easiest way daw to contain it is painumin mo ng yung milk na pasteurized. So, ibig sabihin, i-pasteurize mo yung colostrum, pasteurize mo rin yung gatas. Then saka mo ipainom. Painom. So, it works sa milk, pero yung problema mo dito yung colostrum. Kasi yung colostrum is once you pasteurize it, mamamatay. Naging solid. Nagkakardon na. Hindi na kayang inumin at saka yung pagkapatay ng nutrients at saka microbiotics hindi naman I guess minimal naman yung parang impact pero yun nga kung i-pasteurize mo yung pasteurization is 83 degrees nandiyan solid na yung parang tofu na yung milk so hindi mo magamit yon. So yung ginawa namin parang binabaan yung temperature ng pasteurization para mainom pa din. Hindi nag-work kasi 100% may ano pa rin. Hindi pa siya napatay. So until we found na sige try natin dapat among the literature yun nga na-verify mo na not all the literatures are correct. Totoo yun. No? So dapat yung data mo reliable, you have to find. Mag-base ka pa rin sa sarili mo experience, no? Tapos yung ginawa namin is yun nga, sabi namin, sige, maghanap tayo kahit expensive way. Gawin natin. Yung ginawa namin, cow colostrum, cow's milk. Which is happy yung mga farmer doon. Kasi, yun ang binigay mo sa goat? Sa goat, so. Ang pinang-colostrum mo? Ang colostrum ng cow, So, kasi hindi infected ang cow? Walang ang cow, walang ganyan. Masakit. So, totally no contact sa goat's milk at sa goat's colostrum. It worked, but at the first trial, hindi namin isolate na talagang nag-work yan 100%. Kasi yung nangyayari, boss kami, ini-assign mo lang sa tao mo. Hindi niya nagagawa Hindi niya nagagawa exactly. Pag tanungin mo, nagagawa naman daw. Pero there are incidents na accidentally na ipadidi yung gatas ng kambing. So, nagpa-positive. Parang messy yung data mo. So, until na parang ayaw namin maniwala na gano'n nga talaga. So, what we did was, let's do it ourselves. Kami na lang talaga magpapadidi. Otherwise, hindi mo ma-proof Kasi may mga mistake na hindi mo alam. Ngari sa kitchen. Ayaw sabihin, mali naman. So, yung tao namin, parang ginawa namin talaga na if it's really works. Litong-lito ka. Litong-lito ka kasi nagiging mess up yung data mo. Ang daming, yung variable talaga is malaking factor yung tao, lalo na pag hindi ikaw yung nag-work. So, it's, yun nga, engineering ka. Ikaw, kung may problema na malaki, sa field mo, ikaw talaga yung magsasolve kung gusto mong sigurado ka, confident ka sa data mo kahit kanino ka makipag-away, alam mo na data mo to, ikaw nag-gather ng data, ikaw nag-collect ng data, ikaw gumawa ng trial, so ano mo to, parang ito na yung pinanghahawakan mo talaga. So we did it here na talagang naman totoo na 100%. Nag-work siya. Kaya nawala yung sakit. Yung transmission kaya hindi dumami. Kaya pwede kami makapagbenta ng anak
na wala nang kae. Parang yun yung stopping points rin kasi we don't want to do what happened to us sa other farmer naman. Parang ang ano ko, paano mo naisip na you're going to use cow's colostrum? Saan nang galing yung idea na gamitin natin to? Naman sa mga National Dairy Authority. So may nakita kayong reference. May mga reference naman, may mga literature naman na yun nga, kasi kain nga siya caprine, referring to caprine. So, ibig sabihin, yung bovine na to, walang ganyan na sakit. Parang ganon. So, binirify namin sa kanila na ganon. May mga documents naman na ganon, na parang mga suggested na mga ano yan pag i-research mo. Okay. Parang suggested options. Pero nga, you have to verify it by yourself. Nagkataon naman na yung isang hesitation before na talagang nahirapan din kami i-solve noon kasi kada pa test ng isang sample per head, 300 pesos. So it cost a lot of money para i-verify mo kasi yung isang kambing ipatest mo multiple times. How many? 300 pesos. Wow. Timing nagkataon si William Dar. Gumawa ng executive order na ilibre na yan. Okay. Kahit ilang test, parang ganun. Sabi nga ng taga-RADDL dito, yung Regional Animal Diagnostic Laboratory, kami yung umuubos ng kit nila kasi every 2 months nagpapatest kami. That was to verify. Parang ini-inform naman namin sila kasi ma'am, parang gusto namin i-isolate talaga yung problem na to. We want to find solution na pwede naman i-share. So they are very supportive naman. Yun yung kagandahan dito sa mga DA dito sa Region 6 kasi parang if you explain them well, they are willing to walk an extra mile. You have to explain it well, explain it well. Sige. Kasi parang parang objectively kailangan naman nila malaman na ba't paulit-ulit ka nagpapatest, parang hindi na nag-gets yan. Kasi nga private din kasi kami. Private kami kasi. Iba yung supports, association, cooperatives. Iba yung mindset ng private Yes, correct. Iba talaga. Okay, sir. Paano kayo nakapag-decide na finally sabi nyo, okay, tayo na lang gumawa. Ano yung na-discover nyo? Bakit finally kayo na lang ang gagawa? Na-booking nyo yung tao na hindi? Yun nga. Kasi pag kung titingnan mo yung data, mayroon kaming una na parang ginugroom lang na may animal na parang gusto kong i-groom na gawin kong breeder na lalaki. Kung among them na siya yung isolated, yung the rest positive. Kasi ito, laging kami ang hawak namin dito. Parang kami yung, parang ginagawa naming pet. Na siya yung pet. But yung lahat ng mga kabatch niya is naging positive. Yung pet hindi. mo. Yung pet ko, hindi. So, something wrong with it. Kasi ito, walang contact sa kanila. Okay. So, talagang... buti na lang pala, may pet ka. So, parang ganun yung nangyari. So, it leads us na something wrong with the way we do things. Tsaka makikita mo, obserba yun nga kasi parang napakahirap i-isolate ng problem. Nag-observe na lang kami at the back na ano nga ba talaga yung problema, the way it operates. Kasi yung time din na yon na parang gusto namin gumawa ng mga working procedures, working manuals for the farm. For the farm. So kung tutukan mo yung kids rearing na yan, ano nga ba yung gusto mong i-create na procedure na parang may Bible ka na ibigay mo sa kanila, gawin nyo to, pag masunod nyo, good job na to, parang ganun. So, the time, yun, ma-observe mo nga, may mga mali na kung ganito yung ginagawa yung steps, may mga binabypass, may mga steps na hindi nagagawa, parang ganun. So, it's lead us to that. Kaso, kahit gano'n na kung nga rin, na-isolate na namin yung problema, other challenges doon was hindi available lagi yung cow's colostrum. Okay. Tapos, nag-offer kami sa farmer na bibili ng mahal ang colostrum para mag-produce. Para lang ibigay. Binibili namin ng 300 pesos per liter. Hanggang ngayon, ayun yung bili namin. So, and then, sa cow's milk naman, yung isang challenging doon is yung farmer, inconsistent yung production ng cow's milk. Kasi backyard. Kung minsan pag magbagyo wala rin silang milk kasi parang maulan, hindi tayo mag-harvest ng milk. Hindi naman pwede na yung kambing namin na kids hindi kasi umuulan parang gano'n. So we find ways. Yun nga, nag-try kami ng mga milk replacer doon.
paiba-iba kaso may mga source cause of scoring din yung diarrhea. So among that and then buti nito itong si Dairy Farm Tech naka-import siya ng parang magandang brand ngayon. Yun So itong replacer nyo, milk replacer ninyo, it serves as ordinary milk and colostrum as well? Hindi. Ngayon, nagpo-prosen pa rin kami ng colostrum. Marami pa rin kaming ginawa na trial doon sa colostrum. Okay. Kasi kung ang isang colostrum, limited ka sa source ng colostrum. How are you going to ensure na yung killing season namin dito, every quarter may nanganganak? Yeah. By groups, by batch. So pag wala kang colostrum, maraming pa rin mamumatay. Mayroong na-prove namin yan na yung kambing, pag kulang sa colostrum, in 3 to 5 days, mamamatay siya. So, ano lang natin doon sa audience natin, kasi may mga audience tayo na beginners. Yung colostrum, ibig sabihin, yung unang-unang gatas na ipoproduce ng nanay. Wow. Na yun yung dapat, yung unang-unang madede nung kambing. So, yun yung tinatawag na colostrum. Parang probiotics na yun to protect para sa kung anong mga sakit, saka mag-improve yung mga immune system niya. Yun yung parang definition ng colostrum din. So, challenging yun. Unang-una, kung kulang yung supply mo. Kasi yung versus sa cattle at saka kambing, yung cattle nanganganak lang once every 9 months. Once a year almost. Parang ganun. So, paano ka makaproduce yun? So, yung ginawa namin, bumibili kami, pinoprosin namin. Talagang nag-isolate kami. Gaano katagal yung frozen na magagamit mo siya? Walang expiration yan pag frozen? Sa ngayon, 1 year? 1 year. Abot year. ng 1 year? Pag 1 year, as long as you keep it frozen. Kaya kahit brown out dito, may generator. May generator. Just for the colostrum. Tapos in-isolate namin. Gano'ng kadami colostrum na hinuhoard mo? Hoard talaga, no? Subok ngayon, konti lang depende sa customer, sa mga supplier ng binibilhan namin. Pero as much as possible, we need to keep a lot. Before mag-kidding season, dapat Marami kami. enough Nakahanap kami. sorry. Water, sir. So wala ka pang kids keep on Sorry accumulating na. na colostrum, nag-iipon. colostrum. Tapos gumawa rin kami ng trial group, parang trial. So itong groups, ginagawa namin kalimitan yung trial is done sa mga male. Yung female, kung ano yung alam namin na safe na, yun na yung parang ginagawa namin, although even it is expensive. Pero gumawa kami ng trial na kasi nung una, isang kambing, bigyan natin ng 1 litro na colostrum. So pero pwede naman pala na Half. 600 ml na colostrum. Tapos mayroon rin yan. Grabe, no? Very specific lahat, no? Tapos sa colostrum na Dami yun, ng trials. nag-trial rin kami na yung colostrum kasi sa cow, it can be defined up to 6 days to 10 days. Colostrum pa rin yun sa cow. Sa cow. Pero na-try namin na yung 3rd day of colostrum, yun yung gagamitin mo. Mataas na yung mortality ng kids mo. Kaya yung binibili namin sa farmer, Yung first 3 days lang. First 2 days lang. First Yung 2 third days day, lang. may mamamatayan ka na. Talaga? Parang gano'n. So as much as possible, kung mayroon kami, Paano mo na-isolate na yun ang cause ng death ng kids mo? gagawan mo ng parang group trial na, ito, yung group na to, puro 30 lang yung ibigay natin. Expensive trial. Parang may sarisang research? Yes, gagawa ka para talaga kaming sir. R&D talaga. Otherwise, very messy yung data. Dami kang sisisihin Kambing namin yung na sabihin mo, ay, hindi rin nag-work yung literature na to kasi ginawa ko naman to dito. Hindi. So, pero dapat, each variable, you have to know what their works. Parang gano'n Wow. Parang gano'n yung ginawa namin. Daig mo pa ang scientist, ha? Pero ano yun, expensive, very expensive yun sir kasi kung mamamatayan ka, ito, kawawa, ito, patay lahat, parang gano'n, ay, gano'n, hindi pwede yan. Parang gano'n. Yung sampling size mo noon, mataas din dapat para reliable yung data mo. That is, sa tingin namin, talagang nag-work yung engineering. Kasi kung farmer mindset lang na normal thinking, wala kang pakialam sa how many sample size, how many so kailangan mong gagawa nyo ng trial. So, yun yung problema nga lang. Pera mo to yung ginagawa mong trial. Akalain mo kung gumawa ka ng 10 na group. Tapos yung isang 10, namatay lahat. 10. Ilan yun? Parang Magkano yun? So ngayon, wala na kayong challenges?
Sa ngayon, in terms sa kain nito, more or less, planchado na. Yung challenge na lang is, gaano ba karami yung colostrum sa freezer natin. Yan ang challenge. Tapos, Pero yung buong herd mo, wala na yung, anong tawag doon sa sakit? Kai? Wala nang kai dito sa farm. Mayroon pa yung mga older mother namin. Ay, hindi mo pa kayang i-dispose yun? Kasi they are productive naman, sir, eh. So they keep producing naman based on our kids rearing. They keep producing naman sa wala ng kai. Pero paano 'yon? Dahil galing sa nanay, yung bang bagong 'di ba, di nag-negative kasi hindi mo pinakain ng colostrum. Pag magiging nanay siya, hindi ba magiging ganun din siya ulit later on? So far, sa aming mga statistic dito, hindi na. Hindi. Once it's negative for the long, up to 8 months, kung pinapatis namin every 2 months, pag negative na siya, wala na siya. Hindi niya maipapasa sa Hindi anak na niya. nabas daw. Hindi na talaga nabas So daw. yung literature doon na talagang almost 100% pinapasa sa gatas, we believe that is true. Sa colostrum. There are a very small chances of horizontal transmission, ibig sabihin from adult to adult or goats to goats. Maybe if kung umiinom sila sa isang bucket lang. Pero yung sistema kasi namin dito, nasa pig drinker naman sila umiinom. Parang walang water na walang retention ng virus doon kasi laging sa tubig. Sa tubig. So parang ganun yung nakikita namin, which we believe, we are confident na yung data na yun is true talaga kasi kami nga kumuha ng mga data noon, parang ganun. So, wow, pwede ka maging consultant sa ibang farm. Dapat pag maganda lala masyado to para maipakita sa kanila na it really works, I guess. And we don't have enough sample size pa sa parang ganun in terms sa consultation, but I think we are going towards direction naman. We learn a lot from engineers turned farmers. Okay. Sir, ma'am, message na naman sa audience natin. From an OFW, di ba? Maganda ang buhay, maganda ang sweldo sa abroad. nangarap umuwi at magnegosyo at pumunta sa GO. At doon lumabas lahat ng problems. But eventually successful doon sa venture ninyo. Sa akin, whatever your plan, hindi yun 100% maging makukuha mo. So you must have the plan B or dapat, pero yun lang, mag-pray lang. Perseverance. Pray. Sir. So I guess as a former OFW, I think all of us, like I think most of the Filipino na working abroad really wants to go back home. For us, the only difference is that we did it earlier age. Okay. So I know I have a lot of friends na older, in the 60s, retiring age, really wants to work here, but I guess that's too late na, medyo mahirap eh. Pero tama yung ginawa mo na umuwi ng early kasi iba na yung energy mo pag 60 ka. Energy. Tapos doon mo pala ma-encounter lahat ng problema pinagdaanan nyo. Mahina ka talaga. Parang isang nakikita talaga namin na if you want to go back and do the business here in the Philippines, dapat mag-umpisa ka sa younger age, not on the retiring age. Yeah. Your energy, your mental capability is not that sharp anymore. Pag medyo nagkakaedad tayo, so flexibility wise, limited ka na. So that's why we decided na early. Yeah. And then parang yung isang nakikita ko as OFW, of course, everybody is afraid to fail. So, yung nakikita ko, if we do it at the early age, may time ka pa to recover. So, parang yun yung parang nakita ko na we have to do it at the younger age. Yeah. At parang nasa peak pa, sa prime age pa natin. And then,
farming, I guess, is not retirement Exactly. business, I guess. Yeah. It's not for retirement. Yeah. For a hobby, yes, maybe small, but Mm. as a source of income, Mm. it's not. It's not for... It's really a business It's na a business. It requires very attentive yung attitude mo dapat. You need a very high tenacity dapat yung try harder. So we go back to really want to grow. We choose agriculture. We want to do it right, I guess. And we really want to contribute lalo na dito sa dairy industry. Yeah. Dairy industry is a very how to say, parang hindi napagbigyan ng pansin na industry, no? Napag-iwanan. Napag-iwanan, yes. Napag-iwanan, and Sorry it for the really term. needs somebody na you have dedicated to work for that, to really wants to help. But opportunity-wise, very very big opportunities ang yung nakikita natin. It's just that yung dairy there is an economy of scale. Yeah. And all of us is starting from very small. So it takes time for us to reach to that level. So yun po, kaya kung may mga yung interested na mga OFW farmers to start interest on dairy, better do it at the early stage. Early stage. Otherwise, At saka kung nag-retire ka na, wag mo nang magpasakit ng ulo, mag-relax ka na, baka ikamatay mo yun di ba? Mag-relax ka, wag yung papasok ka pa sa masalimuot na negosyo. Kung gusto mo talagang magnegosyo, do it early. Yes. Kasi mahaba rin yung learning curve. Unless nga may mentor ka, yan. ang makakatulong para i-shortcut. But still, kahit na may mentor ka, iba pa rin Sa yung iyo sa iyo pa rin. Sa iyo pa rin. Dapat may focus ka pa din, yung direction mo is still there. Ayan, Sir Juni, Ma'am Rachel, thank you so much. Ayun. Buti lang nanonood sila, ma'am, so alam nila yung format ko na bulatan lagi. Oo. Ang galing. Oo, dami ka nang na-publish na mga businesses. Yeah, at marami tayong natutunan today, Sobrang crucial yung mga decision making. Nakakatuwa. Mandami-daming learnings talaga. Yan naman kagandahan, kahit na goat, I've featured several farms on goat, di ba? But when you go to other farm, iba yung experience iba yung knowledge na may i-share nila. Hope we can visit also other goat farms doon sa Luzon. Yung napuntahan nyo din. Madaming malalaki doon. Isama nyo na kami minsan. Ayun. Sige po. Thank you so much. Thank you so much. At makakasama nyo rin siya later. Later, doon. Apo. And tomorrow, magkita tayo doon sa event. Yes po. Meron nakalimutan ko. Yung t-shirt. Doon na lang, bukas. Bukas na lang sa event. Okay. May t-shirt pala. Okay. So bukas ang media is may lang may I don't lanyard. know kung anong nila. Meron doon, sir, na i-arrange yung secretariat. Thank you din, sir. Thank you so much. Thank you so much. Sa time. Hope ka din. Yes, ma'am. Madami pa yung papasok na. Thank you very much, sir. I think yung contribution nyo sa agriculture, I think it's very well recognized. Thank you. Thank you so much. Napakalaking tulong yun, especially sa atin dito, very limited yung technology in agriculture. So, I think yung mga features mo, yung mga gandang, is an eye-opener. I think it's... Yung maganda of course, we started small. So, habang lumalaki yung channel, yung bigger farms are attract them na magkaroon ng presence, and they're willing to share yung technology sila. Kaya yung audience nagugulat na, meron palang ganyan. That's one thing na development din sa ad namin. Na more farm owners are willing to share
yung knowledge nila. Oo. At saka ano yun magandang pang-intay sa mga starting mindset. Kasi kung wari, minsan, like, nung OFW kami, we try to study na kung ano yung pwedeng papasukin. So we always think na, ito lang start natin kasi ito lang yung nakikita natin. We saw a lot of videos like the way you cover. Parang parang hindi na ganun ka-primitive yung pag-iisipan nila. Ganito pag-aralan ko ganito. So it's give more options na parang, ito medyo usulit na ito. I think yung future is here. Parang yun. So ito na yung pag-aralan ko. Parang yun. Nakakatulong talaga yun. Thank you so much. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.